4 na buwang maantala ang pagpatupad ng Cybercrime Prevention Act matapos magpalabas ng temporary restraining order laban dito ang Korte Suprema. At dahil dyan, hindi muna matutugunan ng Department of Justice ang kauna-unahang reklamong paglabag sa bagong batas na idinulog ng dalagang inabuso raw at may kumakalat na sex video sa internet. Narito ang report. Matapos makatanggap ng 15 petisyon kontra sa Cybercrime Prevention Act, unanimous na nagdesisyon ang 14 na maestrado ng Korte Suprema na mag-issue ng temporary restraining order sa kontrobersyal na batas. 120 araw o 4 na buwan tatagal ang TRO. Nasasakop hindi lang ang mga kwestyong probisyon kundi sa buong anti-cybercrime law. May 10 araw naman ang mga respondent pati Office of the Solicitor General para magkomento sa desisyon, habang sa January 15 naman itinakda ang oral argument sa issue. Susundin naman daw ng Department of Justice ang TRO, pero iahanda rin ang mga argumentong nakalap sa ipinatawag na forum sa batas sa pagharap nila sa korte. Inirerespeto rin daw ng palasyo ang desisyon. That the administration will always respect the legal processes that are issued by the court. We would like to take a look at the specifics of the TRO. Ikinatuwa naman ito ng ilang tutor sa anti-cybercrime law at maging ng Commission on Human Rights. I'm happy that they issued the TRO. I'm especially happy that it's a unanimous vote on the part of the court. I mean, coming out of the impeachment and that's sort of the challenges I think that the judiciary has come across. That there's time for sober and objective discussion about improving a law. Pero hindi raw nagtatapos ang laban ayon sa National Union of Journalists of the Philippines. Nananawagan sa korte na pinal nang ideklarang labag sa konstitusyon ang anti-cybercrime law. Dahil sa TRO at dahil wala pa ring implementing rules and regulations ang batas, hindi muna matutugunan ang unang reklamong paglabag sa anti-cybercrime law na idinulog sa DOJ Cybercrime Office. Sa reklamo, hiniling na isang 17 anyos na Pilipina na mapatanggal ang mga sex video ng pang-aabuso sa kanya na kumakalat sa internet. We will try to request wherever sites that they're hosted to at least have due respect for the rights of the child. It's a 6-day law. The implementing rules have to be issued. The capacity have to be built. The oversight has to be done. We need a lot of things. It's a very technical piece of legislation. Worldwide, hindi ho mabilis to. Alam niyo ng lahat, especially in the field, na it's not something that can be done just overnight. Sa Senado, panibagong panukala na magtatanggal sa online libel ang inihain ni Senador Loren Legarda. Pero si Senador Tito Soto, binawi ang sarili niyang panukala kaugnay din ito bilang pagsuporta raw kay Pangulong Noynoy Aquino. Deference to the stand of the President. The President was very intense in supporting the Cybercrime Act, including the provisions on libel, and therefore it doesn't speak well of the Senate to discuss a bill that will remove it totally. Para sa saksi, Sherian Torres nag-uulat.